Kasi Daddy Frankie binigay sa akin sa Dagupan yung 10,000. Hindi nilagay ko sa bag ko, tapos pagdating dyan, ayaw ko na sana bumaba. Kaya nga tinawag ako. Sabi ng pinakasal nila, akin na yung 10,000 tapos magtatago. Pagdating dito... Piniki lang po, hindi na pinagtabmark si kuya ko Daddy Frankie. Pinag-tanmark si kuya mo. Tapos pinicturean ko may hawak na 10,000. Nakasobre. Sa mga may kamag-anak na may kanyang sakit, huwag po tayong mahiya. Tanggapin natin, huwag natin ikahiya, ibagkus, mahalin natin, paramdam natin yung pagmamahal, huwag tayong maging makasarili. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, pangalawang araw o pangatlong gabi ni Kuya Oliver dito sa pangangalaga ni Kuya JJ and Kuya Ate Ansing. Kaya kukumustahin ni Daddy Frankie kung ano yung pagkakaiba, status, sitwasyon ni Kuya Oliver, mga kababayan. Bagamat wala na sa poder natin, pero hindi pa rin talaga pwedeng hindi kaya ni Daddy Frankie na ipagsawalang tabi na lang. Siguro naman wala na akong magiging problema dahil sa bahay na mismo nila pupuntahan ng Team Daddy Frankie para tulungan, para i-assist. Dahil alam ko naman na hindi kaya masyado ni Ate Ansing. Kaya samahan niyo ako, mga kababayan, kumustahin natin anong pagbabago sitwasyon ni Kuya Oliver. Samahan niyo po ako, diretsuhin natin sila, mga kababayan. Yan, shoutout po sa ating lahat, mga kababayan. Mga kababayan natin na OFW, mga kababayan natin na sa ibang bansa. Samahan niyo po silipin natin yung kalagayan ni Kuya Oliver. Hopefully na okay lang siya. Sana napakain siya, sana napatulog siya. At ito, mga kababayan, sa mga hindi pa nakakakita, ito po yung sinimulan namin pero na-stop mula nung nagpunta ang DSWD sa bahay natin. Na-stop yan, pero by Monday, itutuloy ko pa rin yan. Tuloy. Kahit anong mangyari, mga kababayan, tutuloy natin yung pabahay natin para kay Kuya Oliver. No? Maraming salamat, mga kababayan. Tao po. Dancing. Kuya Oliver. Hi, good morning. Pwede pumasok. Kumusta ka? Oh, sige, salamat. Okay na, okay na. Si Kuya Oliver, kumusta po? Nandito po siya. Nakahiga, tawagin po. Nakahiga. Kumusta naman na siya? Okay lang po. Okay lang. Kumain na siya. Upo ka? Pwede bang ano? Si Kuya Oliver, pwede pa upo. Gusto lang namin Tawagin ko po. Opo, sige. Okay. Salamat sa Panginoon, mga kababayan. Salamat sa Diyos. Nakahiga daw si Kuya Oliver. Sisilipin lang natin kung kumusta na siya. Pero kahapon kasi, nakaraang araw pala. Ayos po niyang lumabas na, di po lang kinahihiyang. Bakit daw? Nahiya daw. Oo, nahiya na. Sige, okay lang. Upo ka. Pwede bang ano? Pwede ka ba naming makausap? Ba't parang ano? Parang pagod na pagod yung mata mo. Wala, Daddy Frankie. Ha? Napagod ako kahapon Bakit? sa biyahe. Sa biyahe. Oo nga, no? Naawa naman ako sa inyo. Kasi kahapon, galing kaming Dagupan. Ha? Galing kayong Dagupan. O, sige. Okay lang, itikit ko to sa'yo, Nanay Ansing. Sorry. Para maganda yung usapan. Kabila to. Bango-bango naman ni Nanay Ansing. Bagong ligo, parang inihaw na sinaing. Kasi maghapon, nag-iit kahapon, Daddy Frankie, sa pinuntahan namin. Oh, mainit kahapon. Dito ako, okay lang. Para, yan. So, gusto ko lang malaman natin, Ansing, kumusta yung attitude, kumusta yung pagpapakain mo kay Kuya Oliver. Okay naman, Daddy Frankie. Okay. Sumusunod naman na siya. Sumusunod siya. Hindi kagaya noon. Oo. Salamat sa Panginoon, no? Okay? At sana tuloy-tuloy na. Ito yung sinabi ko, kahit nandito na siya sa inyo, tutuloy ko pa rin yung yung bahay. Salamat po. Gandang umaga, Daddy Frankie. Hi ma'am, hello. Nandito pala kayo. Opo.
buwisita kayo. Oo. Kumustahin ko kumustahin ko si Kuya Oliver. Dito ka, pasok ka. Yun nga eh, napag-usapan namin na Ate Ansing, kanina nandito kami. Oo. Eh, kahapon pala, oo, kahapon natin siya. Ito si Ate Ansing, sabi niya, naiinis siya kahapon. Bakit? Sabi niya kasi kuwan kahapon, umaga pa lang daw kahapon, ng umaga. Kinuha na sila ng DSWD. Tapos, hanggang hapon sila, hapon na Oo, nakauwi. kasi pagpunta ko rin dito. Umaga na tayo, alas 5, umaga. Alas 6 na. Alas 6 kayo kinuha. Kasama namin si Kapitan na ito. Tapos hapon na daw silang nakauwi. Tapos sobrang pagod. Pagod na pagod. Tapos, dami-dami yung nare-reklamo kahapon. Ano ganyan, bagbagam di kalman. Ayos lang yun. Ano ba yun? Namatakit lang yung ulo ko. Sabi niya kasi, dami-dami na mga pinagdaanan dun. Tapos pagdating dyan, dami-dami pang sinabi ng DSWD. Diyan po sa paniki. Sabi niya kaya pagod na pagod ako, sakit-sakit ng ulo ko, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Tapos gano'n yung sasabi nila, ipapahiya nila ako. Sabi niya, napahiya talaga ako dun, sabi niya. Bakit naman? Ba't naman pinahiya, Ate Ansing? Paano? Parang yung 10,000 na tulong ng DSWD niya sa kapatid, parang tingin nila gagastusin ko. Diba? Pinagpirma-pirma daw nila doon sa Binigyan ka? Hindi naman ako pinapirma. Hindi ba? Lalo lang. Siyempre, at least ganun pa din assistant yun, di ba, te? Oh. Sabi nung pinakamataas sa DSWD, ako na lang magtatago, sabi niya. Pinaka-head dito sa paniki. Paano nangyari na guguluhan ako sa inyo? Paano? Anong usapan niyo? Adi ko kano di kalman. Ay di nagtungtungan ta di garo di kalman. Kasi Daddy Frankie nga, binigay sa akin sa Dagupan yung 10,000 at tulong ng AX. Hindi nilagay ko sa bag ko, tapos pagdating dyan, ayaw ko na sanang bumaba. Ay kailangan pala ako sa loob ng DSWD. Ayaw ko na sanang bumaba kasi masakit yung ulo ko. Kaya nga tinawag ako. Sabi ng pinakasal nila, akin na yung 10,000 tapos magtatago. Sabi niya. Tapos, Saan galing yung pera sa Dagupan? Binigay sa'yo? DSWD Galing sa Region 1. Ha? Sa DSWD Region 1. Region 1, okay. Binigay sa'yo, inabot sa'yo yung 10,000. Tapos? Ngayon, pagdating namin dyan sa paniki, parang sa kaano ko sa pakiramdam mo, parang ini-interest ko naman yung 10,000. Napahiya ako. Nakakagigil nga nung sinabi niya sa akin. Sabi niya, napahiya ako din doon. Nababay na anak pa di jay. Okay na lang sana na kinuha nila yung pera kaysa na yung sasabihan ka pa ng hindi maganda. Hindi, sinabi lang naman na ako na magtatago. Huwag yung pambili-pili ng Siyempre kahit pa naman yun, mapapahiya at mapapahiya ka na may mga tao dun eh. Oh, kahit naman siguro ang ako. tanong dyan, kung sa'yo ibinigay, Walang Galing regional. po ng regional, DSWD. bakit? Sila na lang daw po magtatago. Pag kailangan na lang daw po ng pabiling kamot, hihingi na lang daw po. Magsasabi na lang daw po. Ito ko naiinis. So pag kailangan mo pambiling gamot, pupunta ka doon sa kanila. Okay, pero di sana from Dagupan, hindi sana na binigay sa'yo. Dapat kung sino yung nakahawak sa'yo na DSWD na pumunta doon, dapat siya lang humawak at binigay doon. Dapat hindi sa'yo. Although hindi natin alam kung anong plano nila, paano bang usapan niyo? Paano niya sinabi sa'yo? Pinahiya daw siya kahapon doon. Hindi naman sa pinahiya, parang napahiya. Napahiya siya na, ka? bigay mo sa akin yung sabi nung pinaka-head Ako doon. na lang magtatago. Bigay mo sa akin yung 10,000 na yan, hindi yung motor-motor na yan. Ako magtatago niyan, baka magastos. Sigurado ka, Ate Ansing, na ang kumuha is empleyado ng DSW ng paniki. Opo lang. Hindi nakahid. Pinakahit nila. Okay. Pagod na nga ako kahapon, tas ganun pa yung gagawin sa akin. Sabi, pagod na ako, sakit-sakit na ng ulo ko, sama-sama ng pakiramdam ko, tas ganun-ganun, hindi sabi nila, ay, sabi sa akin. Kaya nagulat nga ako nung pumunta ako dito ng hapon kasi nga dahil dinala ko yung gamot. Pagdating ko, sabi ni Kuya JJ, wala si Nanay Ansing tsaka si Kuya Kuya Oliver.
Kasi kinuha ng DSWD. Sabi ko, ha? Bakit? Sinundo kami sa kapitanan. Mm-mm. Tapos, hindi pumunta kami ng Dagupan. Tapos nakwento pa sa akin ni Nanay Ansing kahapon na siya raw nagbigay pa siya ng pamasahe kasi nag-iwan ako ng 5,000 dito ba allowance ni Kuya Oliver. Pero sabi ni Nanay Ansing sa akin, nagbigay daw siya ng panggasolina sa ano? Hindi naman paano sabi Frankie. Ako talaga ang nagpusa ng bigay. Oo, kusa naman siya nagbigay. Pero naawa rin ako kay Nanay Ansing kasi alam naman na natin. Pero kasalanan mo yun, Nanay Ansing. Bakit ka nagbigay ng 2,000, hindi mo pera yun? Binigay ko yun sa'yo pang allowance ni Kuya Oliver. Pina-check up namin si Kuya Oliver dati. Pina-check up ka mo, wala namang gamot. Oo. Hindi naman kayo nakakuha ng gamot. Diba? Oo. Although, ang lilinawin lang natin dito, syempre, Nanay Ansing, kung sinasabi mong pumirma ka doon sa Region 1, sa perang 10,000, tapos ngayon, pagdating dito... Piniki lang po, hindi na pinag-tab-mark si kuya ko dati. Pinag-tanmark si kuya mo. Tapos pinidyoran na may hawak na 10,000. Nakasobre. Pinicturan na nakahawak. Ang sobre. O, so ibig sabihin, sa inyo Ayun yun. talaga yun. Ito na na-receive niya. Katunayan na na-receive nyo. Pero nakakapagtaka mga kababayan, bakit binawi pagdating dito? Di sana sinabi sa'yo doon, o pagdating sa Paniki. DSWD ng Paniki, ibibigay mo doon kasi sila maghawak, dapat ganun. May sinabi Pero doon, napicturan ganun. pa pala. Hindi ko rin alam yun na sinabi niyang gano'n. Yun lang ang sinabi niya, reklamo ko ka. Sakit talaga din. Oh. Sakit na. Nababain na anak ko dyan. Yung pakiramdam pa lang naman yan. Parang napaya ako. Parang ini-interest ko yung 10,000. Siyempre, kahit sino naman, alam mo sa sarili mo na para sa kapatid mo na, para sa assistant ng kapatid mo. Tapos, pagdating pala dyan, kukunin nila. Mga mag-alala natin, Ansing, pagdating dyan, tatanong tayo sa Oo. kinaukulan, tatawagan ko si Madam, yung nagtitext sa akin. Kasi sa totoo lang mga kababayan, mga kabarangay, between DSWD, wala akong problema kay Daddy Frankie. Aminin ko sa inyo, masama ang loob ko or malungkot ako na nawala yung mga beneficiary alaga natin. Pero sa pamunuan po ng DSWD, hindi ko galit, hindi ako walang sama ng loob, no? Kasi nga ginagawa din nila yung trabaho nila, yung sinasabi nila, yun talaga yung batas. Mulat sa pool naman, nag-usap kami, makikipagtulungan ako. Yun din yung sinabi ni Ma'am. Ayaw ko nang banggitin yung pangalan ni Ma'am. Alam mong mapapanood mo to, Ma'am. Nagtitiwala rin ako sa'yo sa mga sinasabi nyo. Kaya lang, pasensya na rin kayo kung medyo naging emotionally ako kahapon, lalong-lalo na kay Ate Feli. Kasi po, napamahal na sa amin yan. Pero, gaya na akin sinabi, inuunawat na intindihan ko naman yung pinapaliwanag nila sa akin, kaya maluwag na sa puso namin na ibigay. Kaya ang pinapakiusap ko lang, sana lang, kung ano yung pag-aalaga namin sa ating mga beneficiary, ganun din sana mangyari, gawa. At saka sana, yung isa pang pinakiusap ko talaga, si Tatay Calix, na may third check-up pa siya, kasi pinaoperahan ko po yan, ginastusan ko po, ayaw kong masayang yung pagod, yung expenses na nailagak ko na doon para makakita. Kasi once na hindi makumpleto yung check-up ni Tatay Calix, hindi matatapos yung paggaling ng kanyang mata. Diba? Kaya nga po natuloy lang siya doon kasi nga nakiusap si Tatay Calix na kami daw niyaya ang magpatag kasi every 2 hours ang patag. Pero kasama pa rin kasi, yun nga, sumusunod tayo sa batas. Pero ang ikinagulat ko lang dito mga kababayan, yung sumbong sa akin ni Nanay Ansing tsaka sa ni ate na binigyan daw ng 10,000 doon sa Region 1. Pinicturan, pinatanmark si Kuya Oliver. So sa pinicturan, hawak yung sobre. Sa Makatwid, sa inyo po yun. Assistant, financial assistant para sa inyo po. Galing sa pamunuan, galing sa gobyerno natin. Kaya thank you po sa nagbigay ng financial assistance sa pamilyang ito. Pero ang hindi ko po alam kung ano yung rason na sinasabi. Pero hindi ko alam pa mga kababayan, itatanong natin to gaya na ang sinabi. Tatawag ako kay Madam, ayaw kong banggitin po ang pangalan niya, i-confirm ko po yan.
kung ganun ba talaga yung transaction usapan na yung pinapirma kayo doon, pinicturean kayo pagdating dito sa DSWD ng Paniki, is babawiin nila. Sila na daw, siya na daw po ang magtatago. Huwag kang mag-alala, Nanay Ansing. Gaya ng sinabi ko, kung ano yung nasimulan ni Daddy Frankie pagtulong sa inyo, hindi naman ako basta-basta umaalis hanggat hindi nagiging okay. Lalo na't sinabi ko na gagawin ko yung bahay na yan, nandyan naka-assist pa rin ako sa inyo. Kakaano na lang, Daddy Frankie. Ang sinabi ko dun sa DSWD kahapon, ang usapan namin ng pamilya namin sa kasi Daddy Frankie, hanggang sa kunting panahon na lang, hanggang sa tuluyang gumaling yung kapatid namin at mapagawan siya ng sariling bahay. Pagkatid niya sa amin, kapamilya namin yan, kapatid namin, pagdating sa amin, ang tabayanan na namin. Kasalanan din namin, naging makasarili kami kung bakit nagaganyan yung kapatid namin. Parang napabayaan. Yes, naipaliwanag mo naman na yan at Nanay Ansing, naunawaan kita dyan. Umiksena lang naman kasi ang DSWD. Ha? Umiksena lang naman kasi ang DSWD. Parang inaapuran nila yung pangyayari. Nagmamahal sa'yo